Hello po. Malapit na ang 45 years ng Eat Bulaga. At dahil dyan, gumagawa tayo ng mga videos para sagutin ang tanong, bakit nga ba tayo nahuhumaling sa Eat Bulaga? Yung una, yung The Comedy of Eat Bulaga. Etong pangalawang video, ang pag-uusapan naman natin, The Beauty of Eat Bulaga. Gusto nyo bang pag-usapan o hindi? Kung hindi, pwede namang hindi manood. Pero kung gusto nyong pag-usapan, ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Atong alamin. Nako, isang mapagpalang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon at nais ko po munang pasalamatan ang mga taong nanood ng aking first video na The Comedy of Itbulaga. At medyo marami namang sumang-ayon na ang number one ko ay si Boss Jose. Nako, spoiler! No? So kung hindi nyo pa napapanood yon, sabi ko na, hayaan niyo na, panoodin niyo. Okay din naman po yung The Comedy of Itbulaga, kung ito yung una niyong napanood, no? Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay The Beauty of Itbulaga. Naku, mas mahirap na topic po ito, no? May isang ang nag-comment na sabi niya, dapat huwag na natin isama yung TVJ. Ako naman kasi 45 years po ang pinag-uusapan, no? May nagsabi din na dapat yung mga lumang host wag nang isama. Feeling ko po 'pag 45 years dapat, bigyan natin ng, pag-alala. 'Di naman parangal kasi wala wala naman sila nakukuhang parangal dito. Kundi pag-alala doon sa mga dating naging host ng Eat Bulaga. So pag-usapan natin yung buong 45 years. Again, ako po ay may ulirat, naging part ng Eat Bulaga ng 1987. 1979 hindi pa ako pinapanganak noon. So, yung medyo may alam na ako mga 1987 yan nung naging part tayo ng Eat Bulaga at nanalo bilang Little Mr. Pogi, 'di ba? Oh. Alam ko na nasa isip niyo, asan yung Pogi? Huwag kayong mag-alala. Hinahanap ko din. Hinahanap ko din yung Pogi. Ayan. Pag-usapan na po natin yung The Beauty of Itbulaga. Ako, pagkadami-daming maganda ang nakita natin sa Itbulaga. Napakadami at I'm sure maraming magsasabi na mali ako or maraming magdi-disagree sa listahan ko. Ang gagawin po natin ay ililista po natin ang top 10 na beauty ng Eat Bulaga. Again, top 10 na beauty ng Eat Bulaga. Ngayon, kung sa tingin nyo, dapat kasama itong babae na to, nako, i-mention nyo, i-comment ninyo, or gawa din kayo ng sarili nyong top 10 na para sa inyo ay pinakamaganda o pinaka-beauty ng Eat Bulaga. Okay? Drum roll! Tug, 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 pak, tak, tak. Wala akong pang-soundset, tinatamad ako mag-edit. Number 10, 10, 10, 10. Ang number 10 po sa aking listahan ay walang iba kundi si Ma'am Connie Reyes. What? Si Connie Reyes number 10 lang? Or what? Sama si Connie Reyes, nako, i-explain ko po sa inyo kung bakit number 10 si Ma'am Connie Reyes para sa akin. Alam niyo po yung ganda niya, gandang pamatay. At nung panahon ng Tito Vic and Joey noong 80s, no? Hindi lang siya kumbaga TVJ, parang ngayon kasi TVJ tapos lahat under the TVJ. Pero nung panahon ng 80s, it's TVJ and Connie Reyes. Magkakasing halaga sila. Magkakasing halaga sila. At ang beauty ni Ma'am Connie Reyes, hindi niya kailangan magsuot ng sexy. In fact, she's the opposite. Lagi siyang prim and proper, formal ang damit. So nakakabilib, no? Unfortunately, hindi ko pwedeng sabihin pag-usapan si Ma'am Chicky Holman kasi hindi bata pa ako nun masyado at kulang yung videos and pictures para masabi ko na kasama siya sa top 10 ko. But definitely, si Ma'am Connie, pasok yan. Pasok nga sa panlasa ni Bossing. Definitely, pasok sa number 10 ko, si Ma'am Connie Reyes. Ngayon, kung hindi pa rin kayo naniniwala, i-search na lang yung Young Connie Reyes, na pictures ni Ma'am Young Connie Reyes. Siguro, pag nakita nyo na yun, wala na tayong debate, walang daing, walang gulo. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Wow. Ayan, ang aking number 9, 9, 9. Nako. Ito kasi personal ko pong nakita sa personal.
At nakasama ko din dun sa pelikulang Rocky Plus 5, nakasama si Bossing. At kasama si Aiza Sigera, si James Presley, si Meryl Soriano, si Kathleen Gokeng at si Panchito. So personal ko po nakita ang ganda ng babaeng ito. Nakita ko ito ng naka-swimsuit. Ang tinutukoy ko po, ladies and gentlemen, walang iba nung panahon ng 90s, si Christine Jacobs. Napakaganda po nitong babae na to. Nung ginagawa ko po yung Rocky Plus 5, ako'y totoy. Nung nakita ko siya naka-swimsuit, Santa Maria Elementary School. Bigla akong nagbinata. Ganoon kaganda si Christine Jacobs. Pasok nga sa panlasa ni Bossing eh. Parang sunod-sunod na panlasa ni Bossing to. Alright, ito yung number 8 ko po. Malamang nakakalimutan na to ng marami. Pero crush ko to noon eh. Growing up, no? Edad ko nang nagbibinata ako. At naging host siya. Hindi ko na siya matagal naging host. Pero naging host din po siya ng Eat Bulaga, no? At crush ko to nung bata ako eh. Crush ko to as host ha. Ay, ang aking number 8, walang iba si Christine Florendo. Yan. Miss World yata si Ma'am Christine Florendo. So ganun talaga siya kaganda. Umuog siya eh. Alam niyo yun yung kumpleto, walang kulang, parang labis-labis, walang kulang. Kumpleto yung katawan niya. She may not be as, pretty mestiza like ni Ma'am Diana Meneses. Si Ma'am Diana Meneses, maganda talaga eh. Unfortunately, hindi siya nakapasok doon sa listahan ko kasi parang, foreigner masyado. Tapos, yun, again, usapang beauty po ito. Ang maganda sa akin ay maaring hindi po maganda sa inyo. So ito po ay sarili kong listahan. Kwentuhan lang naman tayo dito. Kwento nyo nga yung sa inyo ding top 10. O baka may nakalimutan ako. Ayan. Pero para sa akin po talaga ang number 8, si Christine Florendo. Ang number 7, at nako, maraming magsasabi, ay mas maganda naman si Isabel Daza dyan. O mas maganda naman si Isa Calzado dyan. Kanya-kanya ang taste. Ang aking number 7, ay walang iba, isa ring magaling na host, Julia Clarete. No, sayang lang, wala na si Ma'am Julia sa Eat Bulaga. Siguro pwede pa rin siya bumalik sa Eat Bulaga kasi yun yung kulang ngayon sa Eat Bulaga. Kung actually may nag-comment sino pa bang gusto kong bumalik sa Eat Bulaga? I felt na si Ma'am Julia Clarete kailangan ngayon. Kasi ang Eat Bulaga, laging may mother figure. Walang mother figure ngayon sa Eat Bulaga. Lagi dati merong Connie Reyes, she's the mother figure. Lalo na dumating si Aiza Sigera. Tapos nagkaroon ng Tony Rose Gaida. So parang lagi may mother figure sa Eat Bulaga. And ngayon wala eh. Walang mother figure. Wala eh. So sana pwedeng bumalik si Ma'am Julia Clarete kasi magaling siyang host. Malinaw siyang magsalita. In fact, nanalo siyang best host sa Eat Bulaga. If I'm not mistaken. Baka nagkakamali din po ako. Pwede nyo naman akong i-correct. Alright, number 6. Eto, maganda talaga to eh. Talagang laman to ng mga covers eh. Si ano to eh, Cassiopeia ba yun? Si Cassiopeia sa Encantadia. Well, kung kilala nyo na, number 6 ay walang iba kundi si Ma'am Cindy Corletto. Meron siyang unique look eh. Na talagang hindi mo maalis yung mata mo sa kanya. And she looks very, very nice. So, number 6 ko po, I see Cindy Corletto. Sana naaalala nyo pa si Ma'am Cindy Corletto. Ayan. Ang number 5, nako, baka may mga magalit sa inyo. Pero ang sabi ko lang naman, the beauty of Eat Bulaga. Ang sa Tagalog ay ganda ng Eat Bulaga. No? Ang aking number 5 ay si Paolo Ballesteros. Diba? Aminin ninyo. Lalo kapag nung nag-Lara Croft siya, nung nagtawag dito, sino to? Si Lara Croft, nakalimutan ko tuloy yung pangalan ni Lara Croft. Yung naging asawa ni Brad Pitt. Yan. Yun, kapag ginagaya niyo, at kahit sino yung ginagaya niya, ang ganda-ganda ni Ma'am Paolo Ballesteros. Sa kanya talaga minsan parang sobrang ganda nito ha. Parang pwede na yan ha. Joke lang. Pero yun talaga si Ma'am Paolo, sa ganda niya, sa galing niyang gumawa ng mga magaganda.
Yung mga magaganda, 'di ba, lalo nung kailan lang, nung, sila yung pumalit sa Singing Queens, 'di ba, sila Ma'am Alan Kay sabi, "Ay, ang pangit-pangit nito." Kasi ang ganda-ganda niya talaga, ang ganda-ganda niya talaga. So, para sa akin number 5 si Paulo Ballesteros. Alright, number 4. Marami din siguro magdi-disagree dito, pero yun nga, listahan ko 'to, eh, walang pakialaman, 'di ba? Hindi, may pakialam naman kayo, pero alam niyo, una pa lang siyang lumabas, meron siya yung tinatawag na it quality. Yung ganda niya, yung gandang hindi mo maiwan. May patunay ako noon pa sa video namin ng kaibigan kong si Paring Kulas, no? Na sinabi ko na na-crush ko to. Noon pa to, way back siguro mga panahon ng bagong Aldab, no? Crush ko na talaga si Maine Mendoza. At kaya nga fan ako ng Aldab. Meron siyang Pops Fernandez noon look na talagang meron siyang something na hindi mo maalis yung mata mo. Kasi maraming maganda, eh. At ang, maraming maganda tapos may mga maganda nga na parang 5 minutes lang, wala na, 'di ba? Pero siya talaga, eh, there's something na merong ganda si Ma'am Maine Mendoza. Para sa akin po ito, 'no? At lalo siyang gumanda ngayon, nakakainis na yung ganda niya ngayon, yung parang, ba't ang ganda na nito lalo? Parang nakakabwisit, pumperfect na, eh. Kumbaga dati meron pa siyang parang minsan parang hindi siya naligo, eh, pero ngayon parang lagi na siyang naliligo, parang alam na, siyempre may asawa na, eh, oo, dati kasi nung Yaya Dab medyo ano pa, eh, mukha pa rin may times na mukha siyang yaya, pero ngayon talagang ano na siya, eh, angat, angat na angat. So para sa aking number 4 ay si Maine Mendoza. Now, tumungo tayo sa ating number 3, Beauty of Itbulaga na host, na naging host ng Itbulaga. Eto, feeling ko wala namang ko-question dito. Feeling ko wala namang ko-question dito. Gusto nyo bang malaman? Eh di, sabay-sabay tayo! Si Marian Rivera. Ang ganda ni Marian Rivera sa television and sa personal. Alam niyo, nung nakita ko, nung nag-guest ako sa Yan ang Morning dati, sobrang ganda ng mukha. Sobrang ganda ng mukha ni Marian Rivera. Hindi ko nakita yung katawan, eh. Pero I mean, syempre nakadamit siya. Pero hindi nakatubig so nakita ko, pero mukha pa lang panalo na. 'Di ba? And knowing na naging Darna siya and nakita natin yung katawan niya nung siya ay si Marimar pa lang. So alam mo yon, ang ganda talaga niya, eh. Kaya nga kapag sumayaw siya sa TikTok, Diyos ko, viral agad, automatic, million agad ang views kasi ganun siya kaganda. So ang number 3 para sa akin ay si Marian Rivera. Alright, again, ang pinag-uusapan natin ay the beauty of Itbulaga. Ang ganda sa Itbulaga. Di ko alam kung hindi kayo sasang-ayon, pero pagpatawarin niyo na ako kung medyo nakakalito. Para sa akin, ang ganda kasi ay mayroon tayong tinatawag na magandang lalaki. Yan. Kaya ang number 2 natin ay walang iba kundi si Alden Richards. Alden! Alden! Alam niyo, yun yung maganda sa yaing nung panahon ng Skalye serye noon, eh. Sobrang gwapo ni Alden nung panahon ng Kalye serye. Alam niyo, siya lang yung artista na habang nanonood ka, biglang mong mapasabi, "Shit, ang gwapo ni Alden." Di ba? Habang nagpapatawa sila doon, hirap na hirap, biglang kakanta si Alden, "Dahil na ay!" So, mas napapasabi ka talaga, eh, gwapo ni Alden. Ang gwapo ni Alden. Kaya miss na miss nating ewan ko, para sa akin, bilang isang Dabber Cats, wala na kasi, para sa akin, hindi na dapat sabihing legit ngayon kasi wala na namang ibang Itbulaga, isa na lang naman, no? At para sa akin talagang number 2 ang pogi ni Alden. As in talagang, ay, ang pogi! Diba? Alright, yun po yung number 2. Pupunta na tayo sa number 1. 1. At ang aking number 1 ay walang iba kundi si Aiza Sigera bilang Ice Baby. Oy, ang ganda talaga ni Aiza doon, pero of course hindi siya yung number 1 ko, joke lang. Yun lang talaga yung panahon na gulat ako sa Itbulaga na naggawa ni Aiza Sigera yun. Grabe! Bilib na bilib ako kay Karinsky. Yan, kay Ice Baby. Pero hindi talaga siya ang number 2. Bago natin banggitin yung number 1,
Si Karen, magandang bata. Si Tash, of course, no? Hindi pa sila nakasama sa listahan na 'to kasi siguro nga batang-bata pa yung itsura nila at, yun, hindi pa woman kumbaga, eh. Sabi ko nga crush ko din dati si Singing Queen Jean, crush ko si Singing Queen Jean, pero feeling ko hindi pa sila pasok sa top 10. Maybe after 5 years, tingnan natin sa 50th anniversary ng Eat Bulaga, baka iba na yung listahan natin. Of course, ang daming special mention, kagaya nga nila Ma'am Tony Rose Gaida. No, ang dami namang maganda talaga sa Mickey Ferriols. Alam nyo, kanina nag-aano ko kung Mickey Ferriols or Christine Jacobs. Eh. Pero si Mickey Ferriols kasi hindi ko siya nakita in person nung prime niya, nung kagandahan niya. Eh si Christine Jacobs nakita ko. So, dapat Nikki Ferriols kasama din pero yun nga, yung mga special mention na lang. At marami pang mga magaganda na sumama sa Eat Bulaga. So, pag hindi po natin nabanggit, pasensya na po. Like yung mga EB Babes, di ba? Si Sex Bomb Aifa, crush ko din yun. EB Babe Mergen, asawa na ni Jose yun. Alright, eto na po tayo sa ating number one. Walang iba, the beauty of Eat Bulaga, ang number one para sa akin, ay si Bossing Vic Soto. What? Si Bossing? Alam niyo po kaya tayo addicted sa Eat Bulaga for 45 years. Dahil yon, isa sa dahilan doon ay kasi ang pogi ni Bossing, ganito yun eh. Sa studio po, kapag nanood kayo sa studio, sobrang pogi niya sa personal. Lahat halos ng mga nanood sa studio, sasabihin niyo sobrang pogi ni Bossing sa personal. No? Si Bossing yung kada lalabas sa studio, lalo yung first time niyan lalabas, nagkakagulo yung mga tao. Nagsisigawan talaga sila, Bossing, Bossing. Ang pogi po ni Bossing sa personal, meron siyang something na hindi mo ma-explain, hindi mo talaga mapaliwanag, pero talaga ang pogi niya, ang charming niya. Hindi siya perfect na parang mistisong pero hindi. Meron siyang something na hindi mo ma-explain. 'Di ba? Siguro nga yung mga babae pag sinabi nilang gusto nila ang lalaki funny, ang nasa isip nila si Bossing eh. 'Di ba? Yung gano'n, yung pogi, ang galing magsalita, ang galing mag-host, at karamihan sa listahan ko naging jowa niya. 'Di ba? So ang ating pong number one ay si Bossing. Yan na po ang ating listahan. Kung meron po kayong mga hindi pagsang-ayon, hindi pag-usapan po natin. O kaya nga, gaya ng sinabi ko, i-post nyo rin ang inyong top 10. Kapag nagustuhan ko yung mga post na nagustuhan ko, ay susubukan natin pag-usapan. Kagaya nga nito, no? Kasi sabi ko, kung may katanungan kayo, tanong nyo sa akin, atong alamin, no? Hayaan nyo i-share ko itong, yan, may isang nagtanong sa atin, ito. Yan, lagay natin sa gilid. Ang sabi niya, atong alamin, nais kong alamin ano po ang pampahaba ng tempo. Pinabang itatanong, yan pa talaga yung itatanong mo eh, no? Pero sige, sabi ko kasi, tanong nyo ako, tapos baka matulungan ko kayo, edi subukan nating sagutin to. Ano ba ang pampahaba ng temtem? Subukan mo lang, no? Subukan mo lang pahiran ng cherry fir. Subukan mo lang pahiran ng cherry fir sa umaga at sa gabi. Huwag mo lang sobrahan kasi baka maging kasing laki ni Kai Soto yan. So, relax, no? Pangalawa, maghanap ka ng, kung ayaw mo yon, mahal kasi kailangan pong bumili, meron akong alam na libre. Oo, maghanap ka ng nuno sa punso. Tapos, ipasok mo doon. Yan, sigurado akong lalaki yan. Kung hindi yan, duwende, nalanggam yan. Yan. So definitely lalaki yan pag pinasok mo sa nuno sa punso. At ang pinakamadali na pampahaba o pampalaki ng temtem ay bigyan mo yung jowa mo ng magnifying glass. Yan. Bigyan mo ng magnifying glass. Pag tuwing titingnan, lalaki, hahaba ang temtem mo. Ayan. Sana natulungan kita ha. Charles Wolfwood 92 na nagtanong sa atin. Yun na po. Tapos na po. Kung meron po kayong katanungan, kagaya ni Charles, magtanong lang din po kayo. Baka matulungan ko po kayo. At next, ang pag-uusapan naman natin ay mas mahirap. Mas mahirap na labanan kasi ang pag-uusapan natin ay the talent of Eat Bulaga. Yan. Pag-uusapan natin kung sino ba ang pinaka-talented na host or member ng Eat Bulaga. Ayan, maraming salamat po.
Sa nagsabing, "Atong papayat ka rin," at sa nagsabing, "Atong yayaman ka rin." Ngayon, paki-post niyo naman, "Atong magkakaroon ka rin ng girlfriend na maganda." Hanapan niyo nga ako. Ay, siya nga pala may nag-comment dito sa mga laruan ko sa likod. Dito, dito. Nakita niya daw kasi yung He-Man, dapat daw lagyan ko ng Thundercats at nung mga iba pang 90s na toys, no? Alam niyo po yung mga toys ko sa likod ay regalo lang sa akin yan ng ating mga ka-cuties, no? Yeah, si Dennis Cando, si Dennis Ang, si Rolly Solis, si Tars Lagas Aso. Yan, yan po ay mga regalo sa akin. So kung gusto niyo magkaroon ako sa babayba, ayan, no? Oo, kung gusto niyo, ganda ng gambit ko. Kung gusto niyo magkaroon pa ako diyan, edi pwede naman kayo magpadala sa akin. Pero mas kailangan ko ngayon ng pera. So kung gusto niyo magpadala ay 0995-986-5613 sa GCash. Walang-wala ako eh. Na-stroke ang nanay ko. Ang lungkot ng buhay. Ayan, maraming salamat po kung nakaabot po kayo hanggang sa parting ito. At lagi ko nga sinasabi, kung meron po kayong katanungan, tanong nyo lang sa akin. Tandaan, sa inyong manggagaling ang inyong ikagagaling, sa inyo rin magmumula ang inyong ikasasama. Diyan na po nagtatapos ang banat ko, kaya ako naman ang banatan nyo. Pag may katanungan, atong alamin.